Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, ano pat niyanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Doon sa lungsod ng Filipos, may isang aliping babae na pinakakakitaan ng kanyang mga may-ari. Kasi may masamang espiritu siya na nanghuhula. Nang makita niya si Pablo at ang kanyang kasamang si Silas, sumisigaw siya na sila ay galing sa Diyos na kataas-taasan. Ang ingay ng babae. Kaya ginawa ni Pablo ay pinalayas niya ang masamang espiritu sa kanya. At umalis nga ito. Dahil sa hindi na siya makapanghula kasi wala na ang masamang espiritu, nagalit ang mga may-ari sa kanya at hinuli si Pablo at si Silas at dinala sila sa mga pinuno na kung ano-ano ang inakusa sa kanila, na sila daw ay nanggugulo dahil sa kanilang mga aral. Pinahagupit sila ng mga pinuno at pinatapon sa bilangguan. Si Pablo at si Silas naman ay nagdarasal at umaawit sa Diyos sa bilangguan at nagsasalita tungkol kay Jesus sa ibang mga bilanggo. Pero noong gabing iyon, nagkaroon ng matinding lindol na nabuksan ang mga pintuan ng bilangguan at nakalag ang mga kadena ng mga bilanggo. Nung makita ito ng bantay ng bilanggo, kinuha na niya ang kanyang espada at gustong magpakamatay. Pananagutan niya ang mga bilanggong nakatakas.
Ang buong akala niya ay tumakas na ang mga bilanggo. Pero tumawag si Pablo na huwag niyang saktan ang kanyang sarili. Kasi nandoon silang lahat. Nayanig ang bantay at nagpasabi kay Pablo, ano ang gagawin ko upang ako ay maligtas? Naranasan niya ang dalawang himala. Nabuksan ang mga pinto pero hindi tumakas ang mga bilanggo. Kinuha ni Pablo ang pagkakataong ito upang magsalita tungkol kay Jesus. Nakinig ang bantay at ang buo niyang pamilya. Naniwala sila doon at doon din sila ay nagpabinyag. Ginamot nila ang mga sugat ni Pablo at ni Silas at sila ay pinakain. Tuwang-tuwa sila sa kanilang pagkakilala sa bagong pananampalatayang ito. Nasaksiyan uli natin ang resulta ng binyag. Hindi na ngayon dayuhan ang tuling kay Pablo at kay Silas. Hindi na sila bahagi ng kanyang trabaho na kailangan lang bantayan. Sila ay kapatid na. Kaya hinugasan nila ang kanilang mga sugat at pinakain pa. Kasama na sila ng pamilya. At ginawa ito ng bantay ng buong galak. Nakikita natin na sa ilang beses na ang resulta ng pananampalataya ay saya. Talagang totoong sinasabi ni Jesus na ibabahagi niya sa kanyang mga alagad ang kagalakan niya. Tungkol naman kay Pablo, nakita natin na kinuha niya ang lahat ng mga pagkakataon, anuman ang kalagayan niya para magpahayag tungkol kay Jesus. Nagpahayag siya sa loob ng bilangguan, sa mga bilanggo, at nagpahayag din siya sa bahay, sa bantay ng bilanggo. Talagang punong-puno si Pablo ng sigla na magsalita tungkol kay Jesus. Sa biglang tanong ng bantay, ano ang gagawin ko para maligtas? Agad ang sagot ni Pablo ay, manalig ka at ang iyong sambayanan sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Si Jesus talaga ang kaligtasan ng lahat. San Pablo, idalangin po ninyo sa Diyos na babahaginan kami ng iyong sigla at tapang na ibahagi ang magandang balita. Hindi sana kami magsawa sa palaging magsalita tungkol kay Jesus at tungkol sa pagmamahal mo, o Panginoon, sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.